At this time talagang tatanggalin ko na to. Tatanggalin na natin to. Tatanggalin na natin yung ating solar setup. Hindi siya sulit. Tatapatin ko na kayo guys. Talagang wala kayong magandang makukuha dito. Puro gastos lang. Una gastos pa lang. Sa battery gastos na. How much more sa solar panel? Gastos na naman. Yung hinihintay ng mga basher natin, yung ganyang mga bagay. Pag negative kasi, parang mas gustong-gusto ng mga tao ngayon. Pero pag positive na news, hindi maganda. So, eto, good news na naman. Eto yung balita ko sa inyo guys. Kasi nga, ay kahit makulimlim, hindi na tayo nabibitin. So, kagaya ngayon, walang masyadong araw. Mas lalo pa kanina, ganito yung yung scenario kanina. Grabing maulan, makulimlim, mambun. So, ito yung status ng araw natin. Wala. And i-check natin kung maganda yung harvest. So, yun guys. Yung harvest natin sa ating solar panel na 8 pieces na 580. Maganda. So, binabaan na natin yung ating load para delikado kasi. Baka umulan. So, ang harvest natin nasa 1,000 watts. Tigpa 500 sa bawat string. Ayos na. Ayan. Ayos. Ayos na ayos. So, kahit pa paano, pag ganun yung panahon, meron pa rin siyang harvest na kahit 1,000 watts. Kahit pa paano, sulit na yon. Yung ganun ka grabing kakulimlim, dati-dati, yung tig 200 watts na siyam, wala na. Siguro mga 300 watts, maswerte na. Pero ngayon, maganda yung harvest niya ngayon guys ay nasa, yung ganyan o. Walang araw, wala siya nakakulimlim. O, yan o. Tagong-tago yung araw natin ngayon. Tinatamad. So, yun yung maganda kasi nga, ito. Ang harvest natin at this time ay, pasensya na, hindi masyadong makita. 1,500. Swerte natin kasi nga, kahit papano, kahit na makulimlim yung panahon, hindi na tayo nalulugi. Hindi na natin kailangan magtipid. So, nasa 700 watts yung string 1, ito. At yung string 2, 700 watts, pare sila. Ayos na yan. So, papuno na siya. Ilan na ba? Ilang percentage? So, pumapasok sa battery natin ay 1,189. Wow. 21 ampere. So, 20% na lang mapupuno na. Pero makulimlim na yan. Sana mapuno niya. And ang isang problema na lang natin ay, yan, puro problema. Sabi ko na nga ay yung nyug dito. Yan o. Hindi naman kasi sa amin yan sa kapitbahay. So, malapit dito. Ayan. So, ano kaya pwede natin gawin dito? Delikado rin naman kasi sa kanila, baka bagsakan. Nakadungaw kasi sa kanila. Dati dito sa amin. So, dahil sa uwan, bumalik sa kanila. So, yun ang isang Tapos yung shading. Ayan, yung shading ang problema. Yun na lang ang isang problema natin. Sabi ko na sa inyo, puro problema. Pero okay lang kasi nga dahil sa hilig natin. Walang problema dyan. Gustong-gusto pa natin yung challenge. Sa totoo lang guys, ito ang masasabi ko. At sasabihin ko yung totoo. Kung ito ay talagang gastos ko lahat, ito kasi ang pakiramdam mas lalo na kung talaga yung mga taong binili lahat. Lahat ay kinurot sa bulsa. Pero si Juan Dilasag kasi, kung sakasakali lang naman. Kung ito binili ko yung inverter, binili ko yung battery, binili ko yung solar panel, tapos ang damakmak na sakit ng ulo, mga wiring maintenance, linis. Talagang ewan ko kung itutuloy nyo pa. So, sa ganitong larangan kasi, may kasamang talaga, may hilig ka talaga, meron kang passion dito. Alam niyo yung mga ganon, kahit sabihin mong mas malaking gastos, hindi mo iisipin. Dito kasi, habang nag-invest ka dito, may pakinabang
compare doon sa compare doon sa ewan, magkakaiba tayo. Yung nga sinabi ko, hindi mo titingnan yung gastos mo, hindi mo titingnan yung talo mo eh. Kasi nga, yun ang gusto mo. Ewan ko ba kung bakit ganito yung mga addict talaga. Oo, yun ang totoo. So, hindi namin tinitingnan dito yung gastos. Nakatingin kami, ewan ko ba kung bakit ganito. Sabi ko kanina, puro sakit ng ulo. Kaya kung wala kang hilig dito, wala kang passion dito, yung gastos mo ang laki-laki, tapos brown out ka pa kahit na may solar ka, tatanggalin ko talaga yan. Ibebenta ko talaga to. Pero dahil sa nasatisfy yung aming kaadikan, dahil sa nasatisfy yung aming hilig, sabi ko sa inyo, hindi kayang tapatan ng anuman. Iyon ang katotohanan. May kasamang pagmamahal sa yung ginagawa. Kita nyo yung mga asawa ninyong lasinggero. Hindi naman talaga masarap ang alak eh. Hindi, wala siyang lasang masarap. Nakakahilo nga eh, mapait. Wala ka kwenta-kwenta. Pero bakit gustong-gusto nila? Iba lang yung talagang taong lasinggero na umiinom mag-isa. Pero ang totoo nito, yung banding nila. Yun ang totoo. Tingnan nyo yung chismis. Subukan magsasalita mag-isa gaya ni Juan Dilasag. Siraulo. Kaya masarap ang chismis kasi nga may palaging update. May palaging thrill. Mas maganda kung marami. Parang ganon din dito. Kahit na malaking gastos mo, kahit paano, yung kanyang outcome, napapakinabangan na kahit paano. Pag brown out, meron kaagad. Diba? So, para siyang ganon. High-tech na kaadikan. Parang ganon. Yung sobrang kuripot sa inuman, ayaw maglabas ng pera, ayaw magpatak. Ewan ko ba kung bakit. Tapos pagdating ng bilihan ng MPPT na MPPT na controller, bibili yan. Kahit magkano, lalabas ang pera niyan pag talagang addict yan. Pag battery yan. Di ba? Pag ganyan tayo eh. Tapos kung kailangan parang may bumubulong sa atin may bago na naman dyan. Malaki na yung ipon mo, pwede na yan. Parang gano'n. Dagdag ka na naman ng solar. Bili ka ng railings. Parang gano'n. Pero ang kagandahan kasi, itong totoo. Hindi siya kagaya ng alak na uminom ka, kinabukasan wala na. Dito, ito pa meron nandyan. Napapakinabangan. Pag brown out, meron kang kuryente. And ito yung solar panel natin at yung mga incoming na plano natin. Plano lang naman, di naman natin gagawin. So, yan. Incoming siguro ipapalitan natin yung railings niya. Pero ngayon susulitin natin kasi nga bigay naman yan. Libre na yan eh. Ayaw pa natin. So, muli ay nagpapasalamat tayo kay Boss Rolly sa solar panel natin. Railings at mga mid clamps. Yan. Yon. So, para sa mga interested na bumili ng solar panel, mga accessories, wire, solar wire, battery, inverter, mid clamps, end clamps, railing. Lalagay ko po sa description yung kanyang Facebook account. Along Aurora lang po. So kung nasa Visayas kayo, Mindanao, bahala na kayo. Malayo eh. So ito ang plano natin. Plano lang naman, di natin gagawin yan eh. So ganito. Yung kahoy pala ay nababasa. Hindi natin mamalayan, baka maya babagsak yan. Mabubulok. Yan. Pag nabulok yan, babagsak din natin na mamalayan. Nababasa. Kung sa bagay kasi, marami tayong papalitan eh. Marami tayong plano. Yun nga lang, hindi natin gagawin. Plano lang yan. Drawing lang yan. Ganun na lang sasabihin natin kasi hindi natin alam kung magkakatotoo or hindi. So ganito. Papalitan natin ng mga tubular. Pag tubular kasi parang mas lighter siya. Hindi siya masyadong mabigat. Ito kasing kahoy mabigat. Mabigat siya. So mas maganda siguro na yung tubular. Siguro mga di size. Malaki masyado yun. di 5 lang. Di 5 na ganito. Tapos pag ganon
Mas maganda kasi, ang nilagay ko lang dito, ganyan, yung angular, tapos in-screw ko siya ng text screw. Pero kabilaan yan, meron sa kabila. Lahat yan meron, tigda dalawa, para matibay. So lahat, di-screw. Ang nakapako lang dito, Denny. So para sa akin, mas maganda siguro yung yung tubular kasi may welding natin. May grid na eh. Okay, then yung ating railings. Siguro supplementary ngayon, ganyan muna. And the future siguro papalit tayo. Sabi ko nga sa inyo Sabi ko na sa inyo, puro gastos, puro sakit ng ulo yan. Ngayon kung hindi mo hilig yan, siguro sasabihin nyo, wag na, tama na. Pero sa amin kasi, sige pa. Hanggang kaya, may mautangan pa naman tayo. So ganun yung plano natin. Plano lang naman. Then siguro, yung mga L-foot di na rin kasi welding na natin. Para mas matibay. Yung railing, papalitan din natin ng tubular. Then pipinturahan. Kasi pag weld type, pwede nating lagyan ng temporary na akyatan, patungan, hagdan. So para mas maganda siya. Ito pa pala yung plano natin. Plano lang naman din naman natin gagawin. Iika-ikaw ko kasi nga nahulog ako sa hagdan nung ginagawa ko to. Nahulog ako dyan yung hagdan umurong. So ganito plano lang naman yung mga end clamp, mid clamps papalitan natin yan. Kasi nga mahirap pala yung ganito, gagawin mong shed. Hindi mo may lalagay yung mid clamp dito kasi nga di mo na maabot doon. Di na rin maabot doon. Di na rin maabot dito. Takot din naman ang apakan baka may bumagsak. So ang solution ay talaga under clamp yung ganyan para pag dikit-dikit tapos lagyan natin ng mga spacer na rubber. May nabibili para may sombrerong gano'n tapos spacer. Okay? Tapos ang ganun kasi yung mga under clamp pwede kang magdagdag sa gitna to avoid stress sa panel. Ayan, pwede nating lagyan sa gitna ng bracket tapos yun under clamp. Pwede nating damihan. Pag ganyan kasing mid clamp pwede rin naman, pero sa tingin ko mas murang under clamp yung ganyan. So kuan lang naman plano lang naman, di naman natin gagawin So sa tingin ko mas mas practical siyang gamitin kasi nga sa ilalim ka na maglalagay. Di mo na kailangan umakyat sa taas. Lahat ilalim. Ayun, mas safe sa tingin ko kasi hindi mo na kailangan umakyat sa taas. At lahat malalagyan mo. At dikit-dikit pa yung solar panel. So yun yung mga plano nating puro drawing lang. Ito medyo mabigat siya tapos baka mamaya sa katagalan kasi nga itong kahoy nung nilagay ko basa. Baka mamaya pag natuyo siya magkakaroon ng deformation. So yun ang kaya ko siya papalitan din lang. Drawing lang naman yan na parang tinesting ko lang. Obligado na naman babaklasin natin, ibababa natin yung solar panel. Yun nga sinabi ko. Sakit sa ulo, huwag nyo nang subukan. Pero kung gusto nyo, bahala kayo. Ayan, pero maganda, masaya. Masaya ang mag solar. Ayan. So maraming salamat sa inyong panonood sa video ni Juan Dilisag. Till next time ulit. Masakit yung pa ako kasi nga yung sabi ko nahulog ako sa hagdan Nahulog tayo. Nahulog tayo dyan banda.